Hi everyone and assalamualaikum sa ating mga viewers. For today's video, i-share ko lang sa inyo ang buhay ni J-Home. Kung paano nagsimula at natupad ang mga pangarap namin. Tara, silipin natin. Walang tao, walang katao-tao. Lahat tayo nagsisimula sa wala at lahat tayo nagsisimula sa mababa. Nagsimula kami sa paglalatag ng mga paninda sa daan. Benta-benta. Swerte na kung piyesta ang mapupuntahan mo at swerte na din kung ang bibili sa'yo ay mga may-ari ng mga sari-sari store. Dahil sila yung mga taong maramihan talaga kumuha. Tapos dumadating din yung point na halos wala kang mabenta. Halos ipamigay mo na nga yung mga paninda mo sa pagpapautang para na makaroling ng mga pinuhunan. Tapos pag uwi mo ng bahay, kailangan mo bilangin kung ilang pirasong sibuyas, ilang pirasong kamatis o ilang pirasong tuyo ang natira sa paninda mo. Mahirap din yung mga panahon na yan. Lalong-lalo na sa tulad namin, may 2 bata pang pinapagatas. Dumating pa nga yung point na parang gusto namin sumuko, gusto namin bumalik ng Maynila para makipagsapalaran. Pero sa tuwing naiisip namin kung gano'ng kahirap at kung gano'ng kagastos ang buhay Maynila. Kaya ayun, tiniis na lang namin mag-asawa. Imbis makipagsapalaran kami sa Maynila, nakipagsapalaran kami sa pagninegosyo. Nag-isip kami ng marketing strategy, nakipagsabayan sa online, nagpalawagan online at nagpautang online. Tapos sinamahan namin ang teamwork ng mag-asawa para mabilis makamtan namin ang mga goal namin. Nasa mabuhay na ako diniliver ko na yung yung napakuha mo. Ako ang nasa bahay, nag-online selling habang nagbabantay ng mga anak namin. Siya naman ay nasa labas ng bahay, naghihintay ng mga orders na isisend ko sa kanya para ma-deliver niya sa mga buyer namin. Hanggang dumating nga ang COVID. Buti na lang mayroong isang kumpanyang nakitaan kami ng kaporsigahan at nagtiwala sa amin. Nagsimula silang pautangin kami ng mga plasticware na mga cabinet. Yun yung una naming mga dinidispatcha. Mula nga sa sibuyas, kamatis at mga tuyo na binibenta namin at nilalako namin, pati mga cabinet nilalako na rin namin. Dinagdag namin sa paninda namin. Oo palimbang pa kami, sobrang lakas ng ulan dito. Wala na. Dito kami sa poblasyon, may signal na pala dito Ayan Yung mga customer ko. Ayan, bakla yan, katulad ko. Ayan. Dami kami. Ayan si Babo, mabay. Hanggang ngayon tiwala na binigay sa amin ng kumpanya ay hindi namin sinira. Mas lalo pa nga gumanda yung tiwala na binigay sa amin ng kumpanya. Mula sa pagpapautang ng mga plastic na cabinet hanggang sa pagpapautang ng mga washing machine, refrigerator at iba pang mga appliances. Maraming stress ang pinagdaanan namin dyan. Pero sige lang, wala namang bagay na madalian. Hanggang sa nag-decide nga kami mag-asawa na kumuha ng sarili naming sasakyan para may magamit kami at hindi kami makadisturbo sa iba pang nagdinegosyo. Maliit nga lang yung gusto naming sasakyan. Basta yung makakakarga lang yung mga items namin. Pero iba yung binigay ng Diyos, yung mas malaki at mas maraming maikakarga. Tapos habang tumatagal, hindi na nga namin mabilang yung mga lahat ng mga naging transaksyon namin. Tapos habang nagpapatuloy pa rin kami sa pagsusumikap, unti-unti namin pinapatayo ang aming dream house. 2 taon nga inabot yung pagpapagawa namin ng dream house namin. Sobrang struggle pa nga yung mga panahon na yan dahil halos simot-simot na nga yung mga laman ng aming mga bulsa. Dahil sa sobra naming daming mga expenses na kailangan naming bayaran. Bayad sa supplier, bayad sa sasakyan, may 2 bata kaming pinapagatas, yung pagkain namin, tapos nagpapagawa pa kami ng bahay. Ay, alhamdulillah, nakaya namin yan. Kung kaya namin, kaya nyo din. Basta samahan nyo na ng teamwork, sipag at syaga, at syempre wag na wag nyong kakalimutan ng Diyos dahil siya pa rin ang nabibigay ng lahat ng yan. Ang dami rin namin natutunan sa mga pinagdaanan namin simula pa sa unang pagbebenta hanggang sa pangkasalukuyan namin. Isa na rin doon ang tiwala. Kapag binigyan ka ng tiwala ng isang tao, dapat pangalagaan mo yun. Wag na wag mong sisirain dahil balang araw, hindi lang isang tao ang magtitiwala sa iyo dahil lahat ng mga nakapaligid sa yung tao, magtitiwala yan sa'yo. Pangalawa, ang panlalamang sa kapwa. Bawal na bawal mong gawin yan lalo na't nagninegosyo ka. Oo, nakaginhawa sa puso mo ang panlalamang dahil nakalamang ka. Pero sabihin ko sa'yo, babalik at babalik sa'yo yan. Dahil mas gusto ng Diyos, dumaan ka sa butas ng karayom para may matutunan ka sa buhay. Pangatlo, dapat sa mag-asawa hindi lang puro sa sarap nagtutulungan. Dapat sa negosyo rin. Para sabay ninyo makamtan ang lahat ng mga pangarap ninyo sa buhay. Mabigyan ng maginhawang buhay ang iyong mga anak. At lastly, wag na wag mo susukuan ang mga pangarap mo. So paano hanggang dito muna tayo? Sana na-inspire namin kayo sa aming kwento. Kung kinaya namin, kaya nyo rin. Para balang araw, ikaw naman ang mag-share ng iyong kwento. Ito ang aming kwento. Ikaw, anong kwento mo? I-share mo naman din yan.